Morning. At Friday. Anong petsa ba ngayon? Petsa ngayon is 18. Alright, 18 na pala ngayon. So, makulimlim. Ano yun? Helicopter yun o drone? Oh, anyway. So, makulimlim ang kalangitan. At may nagbabadyang magandang mangyayari ngayong araw na to. So, yeah. Sana wala si ano ngayon. Sana wala si boss. Para naman makapag-relax ang mga pusa. Oh, mga daga pala. Para naman sumaya yung ano sumaya yung araw natin na walang stress, walang tension, walang pressure. So itong kagandahan pag ano maaga pa. Yung hindi pa masyadong rush hour, konti lang yung ano sasakyan. So dito may naamoy akong mabaho dito sa sasakyan ko. Hindi naman dating ganyan, parang may patay na dagay. So katulad ng sinabi ko, Friday sunduin natin yung ano kasama ko sa work. At sabay kaming papasok sa office. Ang panahon na to masaya. Dito ingat lang, may radar dito. Yan o, sa may poste na yan. Yan, sa bandang kaliwa. Yan. Nagkalat ang radar dito. Kaya ingat-ingat. Yeah, dyan na yung kasama ko, naghihintay na yun. Kala siguro hindi ko na siya masusundo. Yan yung nakatayo dyan, yung may bag. Yan. Morning. Basta, Ito okay lang. Friday na. Wala ka bang naamoy dito sa loob ng sasakyan? Kasi pag pumapasok ako parang ano parang may patay na dagay. Naiba lang yung pangamoy ko na. Kasi nag-spray na ako tapos pinano ko to ginanong. Kasi pagpasok sa umaga yung bagong bukas mula nung dinala sa service. Oo. Baka may nabasa silang ano carpet dito. Parang moisture na sa carpet. Oh, bahoy. Parang ang carpet na ano. Yung ano na hindi na tayo maayos. Oo, ganun ang amoy. So, kamusta Friday? Kaya ay Friday. Nag-aabang na si Ano, na-approve na yung ano mo? Leave? wala mo. Umalis na si Samira nung nag-apply ako eh. Ayun nga. Ngayon pa lang yung makikita eh. Kung makikita niya. Kung papasok siya ngayon. Di ba ngayon ang umpisa ng ano niya? Ay sa ano, next week. Papunta pa siya ngayon dito, maga. Ay, next week siya. Hindi ngayon. Okay. Naririnig ko na yung matagal na kay Nimir. Aalis si Samira. Samira babakasyon, sabi niya. Di ba sinabi ko sa'yo dati yun? Babakasyon si Samira. Wala eh. Talagang itong Abu Dhabi is home of business. Kasi ang tao walang ibang routine kundi bahay, trabaho, di ba? Buti na lang meron tayong day off. Yun lang ang magiging natin, pahinga. Parang sa Pilipinas ang bagal ng oras eh, no? Nakakatambay ka pa. Nakakatambay pa pero nakakapagtaka. May mga walang trabaho, may mga tambay, may mga nagsusugal pero kumakain ng 3 beses sa araw. Minsan lalabas na, may dala ka pang may uwi ka pa. Oh. May Sharon ka ba? Nakakatuwa, no? Tatlo anak ka, nag-aaral lahat, nakatambay mo magulang. Oo, nakakapag-aaral yung mga anak. Di ba? Samantalang ikaw nakayod marino, puta, parang ramdam mo yung hirap eh. I-spoil din kasi ng government, mapansin mo sa government. Kung sinong walang trabaho, yun ang binibigyan, kaya hindi nagtatrabaho. Kaya hindi nagtatrabaho, nagiging tamad. Oo. Yun ang pangit. Yung mga nagtatrabaho, dapat dagdagan nila ng sahod, yung mga maliliit ang sahod na nagtatrabaho talaga. Hindi, minsan pa ang rason nila, lalo yung mga ayaw-ayuda, no? Oo. Ganyan ang rason ng government natin eh. May trabaho ka naman, sila wala. Kaya nagiging tamad mga yan, hindi na wala nang kusang magganap ng trabaho dahil nga na lang sila naghihintay susubo eh. Alam mo yan, nakakainis talaga isipin. Dagdagan ng sahod yung mga maliliit yung sahod na talaga nagtatrabaho. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung government natin. Tapos ang liit na nga ng sahod, ang laki pa ng kaltas.
O yun. Tangina yan. Yung tax kung ano-anong kaltas. Tapos hindi mo naman magamit. Katulad ng health card natin. Oo. Contribution ka ng contribution. Pagdating mo sa pa-check up, Hindi mo magamit. hindi mo magamit. Sa totoo lang, hindi natin nagagamit yung natin. Yung Hindi nga. health insurance natin sa Pilipinas. Magamit mo man, ang hirap mag-reimburse. Yung i-reimburse mo na 100, kalalakad mo, mas malaki pa yung gastos mo sa kalalakad. Maniwala ka sa akin, nasubukan ko yan. Nung binata pa ako na yung kapatid ko ay isa sa mga ko, nung na-hospital siya, mahigit kulang-kulang 5,000 yung bill namin, 3,000 lang yung na-reimburse ko. Hindi ko pa na-reimburse, hindi ko nahawakan na pera. Sa kalalakad ko, tinigilan ko na lang. Dahil sa dami ng requirements. Sipin mo yun, punta ka doon, punta ka kay ganito, punta ka sa akin, mga ganyan. Hayop na yan. Kaya wala, hinintuan ko na yung health card na yan, ipunin ko na lang na pera, ganun din. Sabi ko nga po, galing sa kanila, sa government na, tapos hihingin ka pa rin ng ID. Yun na mismo ang ID mo, yung health card na yun di ba? Oo, minsan kukuha ka ng ID, hanapan ka ng government ID. Kaya ka nga kukuha ng ID kasi wala kang ID. Minsan katatapos mo, kagraduate mo, mag-apply ka ng trabaho, hanapan ka ng experience. Kaya ka nga mag-apply para makakuha ng experience. Ayan na naman, hinaaglag nyo ako. Ang ID, ang daming ID sa atin. Ang daming iba-ibang klaseng ID sa atin. Sa ibang parking tuloy tayo napunta. Napuno na Wala yung parking natin doon kinuha. Ayop na yan na patakaran ng Pilipinas na yan. Tapos pag lumabas ka ng Pilipinas, papahirapan ka ba? May pera ka naman nalalabas. Nauuso na naman nga yung tanimbala ngayon Oo, nauuso na naman. Ang dami na naman nagre-reklamo. Hop! Parking tayo dito para yan. Bilisan mo matras. Ganyan. Isang tirada lang para Diyan makikita na professional driver pag pero pag nilagari mo pa, right? So lahat ng conversation natin nagkano dito. Nakasay pala dyan? Naka naka-play yan Ang ganda ng usapan natin. Buti hindi tayo nag-usap yun po.